Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasaang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang balita ang hatid kundi mga kwentong puno rin ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po ang inyong host, Rowick Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Espesyal ang episode natin ngayong araw dahil lumabas ang team ng The Better News sa DZRH TV Studio para pumunta rin sa isa ring studio pero this time, isang dance studio sa Quezon City. Nako, mukhang mapapaindak tayo dito ah. Tara, samahan niyo ako. Pahinga muna tayo sa balitaan para magbigay daan pagdating naman sa sayawan. Kaya naman ngayong araw makakasama natin ang isa ring bida at ready pagdating sa katawan, mapa R&B o hip-hop man yan, ang choreographer at part owner ng Break Your Rules Dance Studio. Let's welcome Coach Jeff. Hello. Coach Jeff, magandang araw po. Welcome po sa ating programa, ang The Better News. Hello po. Coach Jeff, siguro bago tayo pagpawisan at masimulan ng ating dance class session mamaya, no? Pwedeng kwentuhan niyo po muna kami kung paano po ba nagsimula itong Break Your Rules Dance Studio? Before nag-start ang Tumayo ang Break Your Rules Dance Studio, nag-start ako as a corporate. Yes, lahat naman. So, bilang passion ko pagsasayaw, so nag-start kami ng mga partner ko na magtayo ng sarili ng dance studio. So, para lang din ma-share sa iba na kung ano yung craft na ginagawa namin, sinashare namin sa ibang tao for mga gustong matuto sumayaw. Ano po ba yung coach naging inspirasyon nyo? Bakit nyo, ito yung gusto nyo simulang negosyo rin? And of course, art din to, pagmamahal din sa pagsasayaw. So, risk siya kasi natayo namin siya na mag-dance studio kasi as bilang dancer, as a dream ko siya. And yun nga, as a dream, gusto ko lang din ma-share sa ibang tao na kung ano yung natutunan ko sa pagsasayaw, gusto ko lang din ma-share sa iba. Gano'n nakatagal po ba kayong dancer, coach? From nag-start akong sumayaw as a grade 6, 2012 until now. So, napasok ko as a pagtuturo is nag-start ako ng 2019 as a dance fitness o dance instructor. Coach, from the name itself, Break Your Rules Dance Studio, may rules ba talaga pagdating po sa dancing? Actually, yun. Kaya namin natayo ang dance studio o BYR is break limits, break boundaries, and karamihan kasi sa atin natatakot mag-try. So, instead na sabihin natin hindi natin kaya, gawin natin. So, break our rules. Ngayong February sakto po, no, sinasabi nila na love knows no age. Pero pagdating sa sayawan, sinasabi rin nila na dancing knows no age. Yes. Pero dito ba po sa dance studio ninyo, ano po ba yung mga age group na tinuturuan nyo dito? Sino po ba yung mga welcome? Actually, lahat po. From kids, nag-start kami magturo ng kids as 6 to 12 years old. So, may mga name din kami ng mga classes from kids to adult to millennials. So, kapag may mga senior naman na, may mga dance fitness naman kami for them. Meron po ba silang classification ng dance per age group na tinuturo, coach? O lahat flexible naman kung ano yung turo na sa'yo? Flexible naman siya. Kasi from beginner to intermediate, advanced, yeah. Pagdating naman sa coach, meron po bang specific? For example, kayo po, sa millennial age group po kayo nagko-coach. Yes. Meron din po ba dito sa BYR? Meron po. Ang specific kasi ng name ng class ko is millennials, pero hindi siya ibig sabihin nun is millennials lang pwedeng umattend. So, open siya for all. So, from siguro nag-ano siya ng mga 20 years old to 60 for millennials and beginner class siya. So, open siya sa lahat.
Eto coach, pinag-uusapan na rin natin yung pagdating sa pagtuturo ng sayaw, and of course as you, as dance coach, sa pagtuturo po ba ng sayaw, ano po yung pinaka-importante na dapat ma-master muna ng isang mananayaw o kahit nagsisimula pa lang? Technique ba, musicality o confidence? Actually, step by step siya. Usually ako as a dancer, nag-start ako as na foundation. And usually ang forte ko is hip-hop. So inaral ko lahat ng foundation, mga groove, up groove, mga rap, mga rock. So iba-iba siya. So until now, so yung naaral ko siya, doon na pumasok yung musicality, yung mga art. So ano siya, nagiging domino effect. So nagiging experience siya, tsaka yun yung kailangan aralin. Pero coach, sa mga beginners naman ito, ano po ba yung mahalaga nilang tandaan o matutunang simula na umpisa sa umpisa? From beginner naman, siyempre natatakot kasi umattend or sumubok. Lalo na sa mga ganun na kailangan nilang bigyan ng time sa sarili nilang aralin yun. Kasi yun nga, beginner siya. So kami as a teacher, willing naman kami ituro sa kanila from time to time yun. Pero from the basics, ano ba coach yung sa tingin nyo ang pinaka-importante munang matutunan? Siguro yung siguro bago mo pumasok sa dance is yung commitment. Commitment. Bago yung groove na yan. So, kailangan, once na pumasok ka sa dance, committed ka, and bigyan mo siya ng time. Kasi minsan natatakot tayong itry, yung ganun. So, kung aatin ka man ng dance, siguro kailangan yung beginner class muna talaga siya. Kasi doon talaga yung parang foundation ng class. Pero coach, para sa akin, kaakibat itong commitment, yung consistency. Yes. Dito na ba kalaunan talagang matututo ang isang beginner? Yes, doon po. And magiging sunod-sunod siya. Pero coach Jen, bukod sa galaw o sa iba pang mga, yung sinasabi nga nilang titik pagdating sa pagsasayaw, ano po ba yung madalas yung tinuturo pagdating sa facial expression? Yung mga usual na hindi na madalas ituro ng sobrang focus, ano po ba yung kahalagahan ng mga to? Facial expression, stage presence, saka yung energy ng isang dancer? So, kailangan kasi i-feel mo muna yung about pagdadance, yung musicality. So, the more kasi na-feel mo and na-enjoy mo yung ginagawa mo as pagsasayaw, so, kusang lalabas yung expression, yung enjoyment mo, and mafe-feel ng audience yun or mga nanonood sa'yo. Pero gaano to ka-importante, coach? Importante siya as a dancer, lalo na kung papasok ka sa mga professional. Dalawa siya. Pag once na papasok ka sa dancer, dapat alam mo kung anong cut ka. Sasayaw ka lang ba as mag-enjoy o gusto mong sumayaw as maging professional? So iba yung training nun. Kasi pag gusto mong maging matuto lang o mag-enjoy, pwedeng maturo sa'yo ng 1.5 hour lang yan. Pero as magiging professional dancer ka, iba yung commitment nun. Kasi minsan natatry namin pag-training from maghapon. Kasi yun nga, kailangan mo po mag-workout. Coach, nabanggit nyo nga kanina yung training ground, pagka-training. Sa pagsasayaw po ba, meron din kayo pinagdadaan ng may ginagawa rin po ba kayong warm-ups? Yes. Before kang mag-start ng dance class, yun talaga yung ginagawa as warm-up. So, diyan pumapasok yung groove, ina-explain mo kung ano yung klaseng sayaw na ituturo mo para lang ma-briefing yung mga a-attend sa'yo. So, dun papasok yung mga warm-up, mga groove. Yan, iba-ibang warm-up kasi, lalo na pag mga iba-ibang style. Iba yung warm-up ng contemporary, iba yung warm-up ng mga ibang sayaw, depende sa style. And speaking of warm-up, 1, shift lang din yung arm. 5, 6, 7, go. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, mali. mahirap pala to. And jump to the left. Ayoko na. Hirap pala. 7, go. 1 and 2, 3 and 4. 1 and 2 and 3 and roll. 5 and jump. Set, hold. 6. Paano? 5, 6. Ano sunod doon? Ano gumagawa? 1 and 2 and 3 and roll. 5 and jump. Set, hold. Hindi ko magawa. Yes, one more. From the top. One page. Then you wiggle. 1 and 2 and 4. Yes, 1 2 Parang yun lang yung kaya ko. Ganun lang. Last one.
Marley, hindi ko magawa. Yung pala! Tama? Go! Up, 4 up, 5, 6, 7, smooth. Now, Okay na ako dun sa bridge part. tamang bilis tayo. 1, So guys, totoo nga yung sinasabi nila na kailangan ng consistency dito. Kasi hindi biro magkabisado ng steps lalo kapag ewan ko kung totoo yung kaliwa yung paa pero napapatid ako eh. So kailangan talaga ng consistency tsaka practice. Sa breakers naman, lahat ng style, tinuturo siya. As a teacher, ang forte ko talaga is magturo ng beginner. Beginner, groove, hip-hop. So, from kung sino man yung mga tao o willing matuto na magsulat, sa akin siya or parang siguro sa akin na kasi beginner. So, from zero to experience. Sa inyo pong pananaw, ano po ba yung pinakamahirap na ituro para po sa inyo? Sa akin, wala pa namang mahirap ituro as long as parang nabibigyan mo ng time yung student na umaattend sa'yo. And yun nga, yung student na yun dapat committed siya and willing siyang matuto. And so far, lahat naman ng pumupunta dito nag-enroll, willing matuto. And ang laki na improvement na lang. Pero coach, sabihin natin yung mga students na pupunta sa inyo, isa ring hamon sa kanila yung time. Yes. Of course, yung iba dyan students o iba dyan mga nagtatrabaho. Paano po nila na-handle to based on your experience po as coach? Ayun, kasi si Break Your Rules kasi learn na marami siyang dance classes. So, nagbibigay kami ng dance schedule na pasok sa time nila. So, si Break Your Rules na nag-a-adjust para sa kanila. So, para lang wala silang excuse. Ayan. So sa mga gusto palang sumubok, so anytime pala pwede Yes. i-adjust yung schedule nyo para matuto lang Yes. sa inyo. Naniniwala din po ba kayo as coach sa sinasabi nila na may mga tao daw pala talaga na parehas kaliwa yung paa o mahirap turuan na sumayaw? Para po sa inyo coach, may mga ganun po ba kayo na naniniwala po ba kayo rin? Sa akin, hindi eh. Kasi ako, nung bata ako, hindi rin naman ako marunong sumayaw. So, naturuan ako. So, yung pumasok ako, willing, o nasabi ko sa sarili, willing akong sumayaw, nag-training ako. So, doon. So, lahat nagiging process siya. So, hindi ako naniniwala na may parehas yung kaliwang paa. So, kailangan lang talaga dyan take time, mag-training. So, once na pumasok ka dyan, yun nga, bigyan mo talaga siya ng oras. Parang sinabi nyo nga coach kanina, commitment Commitment siya. para matutunan So, lahat naman kahit sino mga dancer or singer, di ba? Hindi naman panginangak, magaling agad eh. So, lahat natutrain siya. Sa totoo yung sinasabi nila coach na lahat naman natututunan, Yes. including dance. One dance, got a Hennessy in my hand. One more time for I. Ito coach, no, pagdating naman sa mga trend, lalo ngayon na talagang sobrang boom ng TikTok ngayon, no, ng social media, naging trend kamakailan yung tinatawag na 2026 in the new 2016. Kung ikukumpara nyo po yung mga dance styles 10 years ago sa mga dance styles ngayon, 2026, ano po yung nakikita nyong difference? As a 2016 dancer, wala pang TikTok nun. So, sariling craft. So, baga, wala pang, hindi pa uso yung video-video nun. So, dance community, magiging thankful siya kasi nga, maraming tao na mabilis nang matuto sumayaw dahil sa social media, especially TikTok. May guide na sila. May guide na. Pero as a dancer, teacher, mas iba pa rin yung natututukan ka personal. Okay. So, kailangan mo pa rin siguro mag-enroll o mag-training o kumuha ng dance teacher na mag-guide sa'yo. Personal coach. Personal coach siya. So, kasi sa TikTok kasi, mapanood mo lang. Yun, pero yung breakdown ng steps or parang hindi siya natuturo. Saka yung binanggit nyo nga kanina coach, bago sumayaw, yung warm up. May warm-up siya. So iba siya doon So, sa yes. typical na nanonood din tayo. So sino po ba yung mga dalas na ginagaya or peg nila na dancer? Actually, karamihan naman ng nag-enroll dito, wala silang ganun tanong. Pero karamihan sa kanila, sinasabi nila is dancer sila before, na-stop dahil nga nagkaroon sila ng parang career. So, nagusto nilang ituloy ngayon as para mag-enjoy. So, yun, wala naman silang nagiging inspiration. Siguro,
nag-enroll na lang din sila dito kasi nga gusto nilang matuto, mag-enjoy. Personal And, reason. Yan, career growth and tsaka yung connection din sa mga ibang students. Okay. Pero coach, pagdating naman sa mga song request, ano po ba yung pinaka-popular dito? More on R&B tsaka millennials eh. Sa millennials kasi karamihan ng re-request is yung kay Janet Jackson, yung Together Again, yan. Chris Brown pag R&B, yan. Coach, nabanggit nga natin kanina yung pinag-uusapan niya natin about sa TikTok, no? Paano po ba nabago ng TikTok dancing, yung paraan ng pagko-choreograph ngayon? Totally, parang kaming as ako, dancer, siguro magiging thankful na lang din ako kasi nga kumakalat yung community ng dance. Especially, andan nila din matuto ng mga tao ngayon dahil doon sa TikTok. So, kung ako, wala naman akong parang masasabing negative doon. Siguro parang magiging thankful na lang kasi kumakalat yung tao or parang yung mga gustong matutong sumayaw dahil sa TikTok. Pero sa pag-evolve ba ng social media, ng TikTok dancing ngayon, nadadagdagan din ba personally yung mga steps, yung pagiging artistic ng pagiging in terms of dancing? Yes, nadadagdagan siya. Lalo na ngayon, makita lang na parang gumawa ka ng steps tapos umagay dun sa music, trending na agad. Okay. So, ganun siya. So, kami namang mga dance teacher na ganun, wala naman, okay lang naman siya dun. Ina-adapt nyo rin. Ina-adapt din naman namin. And yan, admitted naman din kami dun sa ganun. Pero to coach, no, bilang dance coach nga din, ano po yung madalas na nakita nyo pagbabago sa mga students nyo from their first day or beginner phase hanggang sa matapos nila yung session nila or kung tumagal pa o magstay pa sila? Actually, ang laki, lalo na dito sa Break Your Rules, ang laki ng improvement nila kasi from kaliwa yung paa, nagiging na nakakasunod na sila, and especially hindi naman kailangan agad magaling eh. Ang nagiging build dyan is yung confidence sa tao. Yan. Then kapag sunod-sunod na yan, confidence, yung time, nagbibigay ka ng time dun sa pupuntahan mo. And ayun nga, bukod dun, natututo sila sumayaw and na-enjoy na nila. Yan. Parang nagiging hobby na nila yung pagsasayaw. 1 year na since nung nag-open yung studio, doon din ako nag-start with dancing here. So yung fulfilling part is yung realization na even at this age, parang it's never too late to unlock your passion mo for dancing. So nare-release yung happy hormones ko whenever I dance, nadidistress ako afterward. I've been here since March last year. So mag-1 year na siya this coming March. So ang na-enjoy ko dito is yung mga kasama ko dito. Kasi talagang wala siyang discrimination and na-feel ko yung welcoming ng mga walk-in ng mga clients, ng mga members. Passion ko siya before. So ngayon ko lang siya nagkaroon ng time to do this kasi syempre I have kids before. So ngayon lang nagkaroon ng time talaga. Pag andito ka, parang yun nga, walang break your rules nga, kumbaga parang lahat kaya mong gawin, na walang nagja-judge kung ano yung gusto mong gawin. Ang saya kasi kapag nagsasayaw ka, tapos na-express mo yung sarili mo through dancing, gano'n. Isa rin sa binibreak nyo rito, coach, yung hiya. Yung, Yes. Pero Yeah. binibuild nyo naman po yung confidence. Yes. Actually, yun naman talaga yung goal eh. Hindi naman dahil, yes, para matuto sumayaw, pero yung goal is confidence para ma-build natin. Yan. Okay. Pero ito coach, panghuli na lang bago po tayo magtapos, no? Sa mga gusto pong mag-aaral na sumayaw pero nahihiya o natatakot sila na sububok, ano po ba yung mensahe nyo po para sa kanila? Sa mga taong nahihiya or mag-try sa dance, try natin siya kasi hindi natin masusubukan hindi natin malalaman yung resulta kung hindi natin susubukan. So kami namang as a dance teacher, yun naman yung goal namin eh, matuto yung mga tao. And for all member or sa mga tao dyan, beginner, and welcome kayo dito. You can invite them na lang din, coach, para subukan itong Break Your Rules Dance Studio class. Hello guys, pwede nyo po i-check yung social media, Break Your Rules Dance Studio. So may kita nyo po doon ko mga dance classes and may mga package din kami. So we have 8 sessions, walk-in, and may mga different dance style din kami. May mga dance fitness, and choreo classes, and private class po. And may mga studio rental din po. Thank you so much, Coach Ian. No? Ngayon, siguro susubukan naman natin. Yes. It's time para pagpawisan natin. Makakita rin ng ating viewers kung gaano ba kaganda dito sa Break Your Rules and of course, kung paano ba talaga matuto as P. Ako yung example ng beginners. Yes. Ako yung tuturuan. Yes. Thank you so Let's much, go po. Coach. Yes. We
care if I'm wrong right now, right now, right now. It ain't cheating. It's a what you call it. This could be our little secret. Oh, what you call it. Girl, I know you got a man. Pagod ako dun ah. Pero totoo yung sabi ni Coach na talaga it's a matter of choice and heart para matuto kang sumayaw. Pero enjoy naman talaga. Sabi din ng ibang guest talagang nakaka-release ng stress tong pagsasayaw. Napufulfill din yung mga dati nilang gustong gawin. So ako din, baka change career na. No? So, yun, located nga pala ang Break Your Rules Dance Studio dito sa JP Rizal Corner, Malong Street, Project 4, Quezon City. Muli ako po ang inyong host, Rovic Manuel ng The Better News ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sayo ulit tayo.